Nagbabalik ang PTV Sports at para sa ating sports banter, kasama natin sa studio sina Jade Alanza, Dwayne Marasigan, JD Turco, Jervin M. Cabo at Coach Ryan Dalosa at ang buong De La Salle Dasmariñas Patriots basketball team para ibahagi ang kanilang naging experience sa World Youth Championships na ginanap sa Singapore. Ayan, good morning guys! Magandang umaga team. Ang dami natin ngayon, no? Isang buong basketball team Kaya ito. nga eh. First time to na itong ganito karami ating mga kasama. Pero first off, congratulations po sa inyong recent win, championship in the previous tournament na sinalihan nyo. Umpisa na po natin ang ating mga katanungan. Pero umpisahan muna kay Coach. Coach, kamusta ba yung naging experience ninyo sa last tournament? Sobrang nakakatuwa at nakaka-proud yung experience namin. Mahirap pero sulit yung pagod namin. Ano yung pinaka naging challenge nyo in that game? Challenge nung that game, syempre first time namin mag-compete sa international game. Tapos syempre first time namin dun sa ibang bansa. Tapos budgeted lang yung hawak namin. So kailangan talaga i-pursue namin yung panalo talaga para masulit talaga yung punta namin sa World Cup. Coach Ryan, dagdag ko lang, no? It's a very dominating start for our DLSU Dasmariñas Junior Patriots. What was the game plan during this game? Game plan, sabi ko sa mga bata, una-una, mag-enjoy. So after mag-enjoy, so yung laban naman, sanay na sila sa hirap sa practice. So ako, malaking tiwala ko sa mga players na kaya namin yun. Coach, paano po tayo nag-qualify for the Junior Nag-qualify Worlds? kami, una dito ginanap yung 3rd International Cup, which is ginanap dito sa QC. Nag-champion kami doon, so kami yung pinadala papunta doon sa Singapore. Siyempre, Which is same month din siya. Oh, kumustahin naman natin ang ating MVP. How was the experience for you, Jade? Masaya po. Tsaka, unang-una nagpapasalamat po ako kay God kasi nakuha namin yung champion. At, yun na po. In-expect mo ba na makukuha mo yung MVP, knowing na there were 16 countries, no, na lumaban dito sa competition na ito? Hindi po, nagulat. Siyempre, nagulat nga po ako kasi di ko akalain na ako magiging MVP sa larong yun. Tsaka, yung laro kasi namin, team effort, sabi nga ni Coach, pagbubutihan na namin yung depensa, disiplina kami sa namin, sa mga laro namin kasi yun na po. Sa team, most of you ba first-timers maglaro international? Yes First po. time? Sino po yung team captain natin dito? Yung team Kayan. Sa team captain natin, since this is your first time na maglaro as a team internationally, kamusta yung naging experience ninyo? How different yung maglaro dito sa Pinas at sa ibang bansa? First thing po, exciting po kasi syempre, first namin yun, international competition, and also nakaka-pressure kasi hindi lang po school yung nire-represent namin, pati yung country na rin. And knowing na madaming country na kasali and mas matatangkad pa sa amin, nakaka-pressure po siya. Nung nalaman nyo na nag-qualify kayo to compete internationally, ano yung naging initial reaction ninyo? Tuwang-tuwa syempre kasi di namin po in-expect. Ginawa lang po namin yung 100% na yung 100% na hard work namin sa team para makasama po sa international competition. At syempre, nagbunga ng maganda, naka-champion pa kayo sa tournament na to. Alam mo, Teammate Sheila, bukod sa nag-MVP si Jade, dalawa sa kanilang player pumasok sa Mythical 5, and that's JD and Dwayne. Dwayne, how was the experience for you? At ano yung feeling na nakapasok ka sa Mythical 5? Masaya po at nagpapasalamat din po kay God dahil nag-champion din po kami. At sobra-sobra din po yung pagpagod po namin, dugot pawis at nagsasacrifice po sa team. Sabay-sabay po kami kumakain at disiplina po sa tulog at disiplina din po sa mga coaches and teammates. Yun lang po. Disiplina. Number 1 yan. JD. Ano lang po, pinaghahandaan lang po namin lagi lahat at banding lang po, magsasama po kami lahat. At kumbaga, nandun po yung sakripisyo na binibigay sa amin at kumbaga, yung pagka sa training po, nandun po lahat na hard work po kami at all out po. Balik ko lang kay Coach Ryan. Yeah, no? How did you oo. prepare for this tournament? Medyo
mahirap yung preparation namin. Gigising kami ng mga 4 a.m., practice. Tapos ang mahirap doon yung nasasabay pa yung event ng school. So wala kaming court. So nagsiship kami, nag-o-oval kami para tuloy-tuloy yung conditioning ng mga bata. Coach, kumbaga, di ba hindi ito yung parang pinaka-mother league na sinasalihan nyo every Opo. year. Pero nagbago ba yung approach ninyo when it comes to training, when it comes to your preparation compared to your mother league? Yes po, ma'am. Bali, first time na nagkaroon ng competitive team yung Lasal talaga. Sobrang thankful kami sa mga nagtiwala, mga principal tsaka president namin. Na binigay sa amin yung trust para isali kami sa mga international cup. So, yun po. Ano naman yung sa student athletes tayo? Well, student athlete ka, meron kayong international tournament. Sabi ni Coach, maaga pa lang gumigising na kayo. Paano nyo nabalance yun? Kasi this is another additional effort on your end eh. Estudyante pa rin kayo bago kayo naging atleta. Ano po? Pagpapalas po. Siguro po dahil nga po student athlete po kami, gumigising po kami sa umaga po para pumasok. Sa hapon naman po, minsan po nagiging hapon po yung training namin para po ma-adjust po namin. So, nagiging hapon po yung training namin, ginagabi na po minsan. Okay. Kausapin naman natin yung mga players dito sa likod. Parang ang lungkot nila dito eh. Ano yung naging sacrifices ninyo para makuha itong gintong medalya natin? Anong pangalan mo? Sean. Sean o Sean. Marami po kami sacrifice na ginawa po. Like yung sa ensayo po namin. Tayo ka. Like, marami po. Sa ensayo po namin, napapagod po kami. Pero ginagawa naman po namin yung para sa pangarap namin. So, yun. Okay lang po sa amin yun. Tsaka sa school rin po na makakuha po kami ng ganong award. Okay. Si Harrison naman. Unang-una po sa lahat, siguro po, naging challenge sa amin is yung pagiging student athlete. Since student athlete nga po kami, kailangan din namin mag-aaral. And yun po, time management lang. And balance lang namin yung time namin. Lipat Time naman tayo management dito. and Pairam ako. balance Dito ako kay yung time. Ivan. Ivan, tayo ka. Paano naman kayo minomotivate ni Coach and nagmo-motivate as a team para sa pag-preparation nyo dito sa tournament na to? Pinapalakas lang pa ni Coach yung loob namin para maano po namin yung laro namin. Ano yung mga sinasabi ni Coach sa inyo na reminders? Ano lang po, sipagan lang po namin sa laro at Sipagan lang sa laro, no, mag-double time. Siyempre, effort yan dahil international tournament to. Punta naman tayo dito. Natatawa sila. Sige, hindi mo? May nag-volunteer Yan. dito Oo. after Ha? May nag-volunteer dito after. Oo nga eh, binoluntold ko na to. Ikaw naman, ano yung mga na tumatak sa'yo na reminders ni Coach in preparation for this tournament? Yung pinakatumatak po sa akin is lagi daw po namin ilagay yung puso namin sa laro. At lagi po namin gagawin yung best namin pag naglalaro po kami. Ayan. Ito, ano yun naman yung greatest advice ni Coach para sa'yo? Ang greatest advice po para sa akin na tumatak ni Coach, disiplina lang po sa laro. Mag-focus kami lagi sa depensa namin. Depensa muna bago opensa. Depensa muna bago opensa. Pero gusto kong malaman, ano yung pinaka na-enjoy ninyo in your tournament? Kasi sa ibang bansa kayo nag-stay. Ano yung pinaka naging bonding ninyo? Paano kayo nag-spend ng time together as a team? Kasi ibang bansa to, iba yung lugar ninyo. Despite of the very limited budget na banggit ni Coach yan, paano nyo in-enjoy yung stay nyo doon? So yung nag-enjoy po kami sa pakikisama po sa amin ng bawat isa po. Ano yung mga ginawa nyo activities as a team? Bukod sa paglalaro and Si all. Alex. Ayan. Alex. Tuturo ni Coach. Ano name mo? MJ. Sige, MJ. Yung bonding lang po namin is sama-sama po kami sa isang room po. Tapos, ayun po, nag-uusap-usap lang po kami about sa game tsaka po sa mga next po namin. I'm sure na, eventually, may dream school kayo to play with. Ano yung dream school ninyo? Balak niyo pa ba mag-pursue ng basketball after sa college? So ano yung dream school mo makapasok? Lasal po. Lasal College. Animal Las Bañas. Lasal. Actually, ma'am, yung program namin dito, magkaroon kami ng grassroots
So, para tuloy-tuloy sila sa college team namin sa Lasal Dasmariñas po. So, yun po yung isa sa goal ng president namin, magkaroon ng grassroots from high school, dire-diretso pa college po. So ito po, Coach, they are free to try out sa iba-ibang school or meron na kayo naka-tie up na ibang na school? Yes, ma'am. Siyempre, kung may malaking opportunity naman na school, so hindi naman namin pinagdadamot yun sa mga bata. Pero hanggat maaari po talaga, gusto namin maging loyal sila sa team Lasal Dasmariñas kasi doon naman talaga yung patungo, ma'am. Coach EJ, what's next for the team? Kasi kakagaling nyo lang ng win. May mga upcoming tournaments na ba tayo? Yung mga local leagues na sasalihan namin, especially mga school-based leagues, City Meet, SLACUA, NCRAA, yun po yung mga pinaghahandaan namin. And at the same time, right after the victory, meron din mga invitations from other countries din. So titingnan namin if if magkakaroon ng budget to compete with. And ayun, looking forward to that. Kasi right after the game, may mga countries na nag-offer din na samali daw kami sa invitationals nila. Grabe, no? A lot of doors opening para sa inyo. And these young kids already, seeing their potential internationally, no? Kasi dati, ano pong, this is senior, 16 under, 16 so under. high school, definitely. Kasi karamihan ng mga nai-invite Miss Meg sa international competitions na school-based, usually college yan. Yes. Pero ito, di ba, hindi nalalayo sa Gilas Youth natin ang performance nitong team na to. So, apart from that, Coach, ano pa ba yung pwedeng i-expect ng inyong supporters sa De La Salle team, this upcoming tournaments ninyo? Actually, we formed our team mga 2 to 3 months pa lang and tinututukan talaga namin step by step kasi sinasabi nga namin, although this is an international tournament, this is a preparation for our mga main tournament na sinasalihan na school-based. So, hindi namin na-expect na as early as now is nakakuha na kami ng success kasi nga, for us, this is just a preparation eh. Pero, since nakuha na namin to, ang goal na namin, ituloy-tuloy na namin sa iba pang liga namin. Definitely, no? Magandang opportunity talaga to. Yes. Pero syempre, bago tayo magpaalam, meron po ba kayong messages or shout-out or mga gustong batiin? It's your time po. Gusto lang namin magpasalamat una-una kay God. Next po sa Lasal community, headed by Brother President Inigo Riola po. Principal kay Sir Marlon Pareha, kay Miss Malu Quaresma, kay Sports Director Jerry Serio, kay Sir Donnie, ang aming supportive sports director. Sir Donnie, nandiyan si Sir Donnie. Siyempre sa sponsor namin, kay Update Construction, Don Pacudo Sportswear po. Kay Aces Solar, Papa Domes, Mr. and Mrs. Ang. And thank you rin po sa walang sawang sumusuporta rin sa amin, kay Mayor Jenny Barsaga. Siyempre sa aking mentor, kay Coach Ashley Guro, kay Coach Tito Reyes. At siyempre sa kumpare ko kay Tutoy Perez. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami makakarating dito. Coach EJ, may gusto ka ba i-shoutout or pasalamatan? Ayun po, nabanggit na rin po ni Coach Ryan. Ayun po. And also sa City Government ng Dasmariñas, sa Cavite, and sa school administrators, and sa special shoutout po sa parents ng mga bata kasi po isa sa mga naging challenges namin since 16 under and international is kailangan ng kasama ng parents. And luckily po yung mga parents po ng mga batang to is mga nag-volunteer na rin na sumama at their own expenses po. So most of the success po kikredit namin sa mga parents. Definitely, sa talagang, alam mo yun, opportunity ito na hindi nila papalampasin. Sa ating mga players dito sa likod, mayroon ba isa lang o dalawa? Dito, Gusto mag-shout out? volunteer dito. Ito. Gusto mo bang i-shout out o pasalamatan? Unang-una po sa lahat, gusto ko shoutout yung parents namin sa walang sawang Ma'am, pa-shoutout. suporta. Shoutout Shoutout ako. po sa shoutout po sa pamilya ko. Anyan na po, family. Yun lang po. Sino pa Coach? ito? Ay, si Coach Shata, may pahabol. Ay, sige. Ayun, thank you pala unang-una sa mga parents na walang sawang tiwala sa Don Pax Basketball po. At syempre sa wife ko na nanonood ngayon, kay Cecil Dalosa, ang tumatayong second coach. Siya yung nagiging door parent ng mga players. Thank you.
Ako, with that, maraming salamat. And it's such an honor na nakasama natin ang DLSU Dasmariñas Junior Patriots. And again, congratulations sa inyo. Yes. Teammates!